Hi guys, Tones here. So, I will challenge myself to play the game Mori Komori live for 30 days. So, yung mga posting ko is more on 30 minutes to 1 hour. Yun lang i-allot ko dito sa game na to every day. Short summary about the game. So, free-to-play game to, available sa Android and iOS. So, dinownload ko siya sa Google Play Store. Casual cozy MMO ang kanyang description. Simulation of life. So, nakaset siya sa countryside, as you can see. Kasi yung character natin, bumalik siya doon sa hometown niya after niyang makareceive ng letter mula sa kanyang grandma. So, after malaro ko for a couple of minutes, na marirealize mo na itong game na to is napaka-relaxing kasi you will experience how to farm, how to create your own tools, more on life in a slow pace, lalo na nasa countryside. Kaya kung gusto mo ng relaxing game and making friends and do grinding about yung sa pagkain, sa mga materials, this is a perfect game for you. So, yung game na to actually, December 2024 pa siya ni-release sa Japan, pero dito globally, na-release siya recently lang, October ng 2025. So, medyo fresh pa to and konti pa lang yung mga players, pero napaka-promising ng game. FYI guys, hindi siya anime. So, this game, yung kanyang artwork or graphics is more on inspired from anime. At least makikita mo kung saan siya similar, kung anong klaseng anime siya similar. Pero walang nag-exist na ganitong anime. So, ito talaga ay ginawa lang siya as a game simulation. So, let's start playing the game guys. Excited na ako actually. Please don't forget to bind your account so that you can play it on any device. As of November 25, isa pa lang server ang available. Baka in the future dumami pa siya. We'll see. Grabe, ang cute ng loading screen. Nakaka-relax na. Pick a character. Customize your character. So makikita nyo may dalawang choice tayo. Merong male and female choice. So mag-pick kayo ng character. Then, pwede ninyong i-customize kung anong gusto nyong kulay or any dress. Limited pa lang yung mga damit at saka yung color at saka yung hairstyle. Baka soon ayusin nila or dagdagan nila. Pero as of now, cute pa rin lahat. Ayan. May limited options ka lang. Pero, keme na siya. Cute pa rin. Name your character. So, as usual, gagamitin ko pa rin yung aking pangalan na Tones para sa game na to. Para feel ko na ako yun. Charing! Bongga, napaka-Haponesa ng kanyang sigaw. Sobra. feel ko na ako yun. Char! So, yung cutscene, nag-start siya sa pagdating ng train doon sa station ng Komori Village. Ayan. So, tayo ay sinundo ng isang nating friend sa train station. So, yung movement kung paano maglakad, di ko lang alam kung bakit nag-hang yung joystick ko. Pero, mamaya gagalaw na yan. So, yan. Basic pa rin kung paano yung mga joystick na ibang games. Tapos, usual din, pag merong dialogue box, yun yung kakausapin mo. So, ano naman siya, parang standard dun sa ibang games. So, madali nyo malaman kung anong gagawin nyo. So, yan. Sa una pa lang, meron ka na agad rewards kasi mission complete. Tapos guys, ang maganda pa dito is 360 view siya. So, pwede mong ikot-ikutin yung buong screen mo para makita mo lahat ng view. Which is napaka-cute. At saka, na-capture niya yung mga latest na MMO ngayon. Open world ba siya? Parang hindi. Semi-open world siguro. Pero as of now, limitado pa rin yung pwede kong puntahan eh. Siguro kailangan kong i-unlock yung mga mission bago ka makagala. Pero we'll see after 30 days kung makakaikot ka sa lahat ng lugar. Pero sabi nila open world daw to eh.
Anyway, problemahin na natin yan after 30 days. At malalaman din natin yan. Tinawang ganda, no? Nare-relax na ako agad. Naglalakad pala yung character ko. So, as of now, bawat movement mo, nabibigyan ka ng mission and tsaka experience points. Yan. So, ito yung Komori Village kung saan nandoon ang kanyang lola before or grandma. Tapos makikita nyo pala yung blue line na yan. Yan yung exit point. So, parang naka-enclose pa rin yung mga lugar na pwede mo ma-access. Pero, basta makikita na lang natin yan. And, malalaman mo talaga napaka-slow face nitong game na to. Kasi yung paglalakad pala ng character, napaka-slow. Pero, pwede kang tumakbo actually. Trip ko lang palakarin siya para ma-feel natin yung mismong view ng buong Komori Village. Actually, part pa lang to kasi medyo malaki siya kapag tinignan mo doon sa map. Siguro inip na tong friend natin. Bagal naman yan. Halika na, bilis! Ayan, takbo na tayo. Ayan, ang unang bibisitahin natin is yung Village Chief. So, yan, kausapin na natin. Ito pala yung map, guys. So, parang yan pa lang yung pwede mong ma-access. Yan. Ano kaya sasabihin ni Village Chief? Masaw. So, more basa tayo. Tapos, maririnig mo lang silang tumawa. Tas may mga reaction ng konti. Pero, hindi talaga yung buong dialogue. Pero, okay lang. Cute naman. So, ang unang task natin is magdamo nung lugar ni grandma. Uy, to be fair, may gift Bibigyan tayo ng pangdamo. So, yan. Apprentice shackle. Iba sabihin, meron pang for master. Ang cute naman nun kung paano niya ipakita sa atin na shucks meron siya. So, yan. Pupuntahan na natin kung saan si grandma. Yung bahay ni grandma. Oh my God, excited. Ang cute talaga nung loading screen, no? Ay, ito yung cutscene, guys, na nakita nyo nung umpisa. As you can see, ayan. Medyo marami tayong aayusin sa bahay ni grandma. Pero, ayun. Magiging busy tayo for 30 days. I-achieve natin na pagandahin yung buong lugar. So, yung tutorial stage ng game is nandun din naka-angkla sa mismong mission. So, ito, tuturuan na tayo kung paano natin gamitin yung mga tools. At kung makikita nyo, may mga boxes sa baba. So, para siyang naka-pattern sa MMO talaga. Kung saan ilalagay mo lahat ng tools mo na pwede mong gamitin every time you need it. So, bago tayo pumunta doon sa bahay, check muna natin lahat ng nasa paligid habang nagdadamo tayo. So, may iba-iba siyang mga tools na I think kailangan pa nating i-repair as soon as possible yan. Makikita mo naman kung ano yung mga tools na kailangan eh. Pag nilapitan mo yung mismong mga items. So, like yung sa bato. Pero may ilang mga places na hindi pa rin ako pwedeng makapunta. At guys, may global chat siya, world chat. As of now, dahil ang level ko ata mababa, nung trinay ko, hindi ako makapag-send. Kailangan ko pa ata pataasan yung aking level. I mean, pwede, kailangan pang pataasan pala. Kasi nakita ko na, syempre, inedit ko na to. Yan, nag-effort ako mag-type, pero hindi pa pwede. Send natin. Ayan o. Level 3. Ayun, level 3 pa. So, yan. Kailangan natin gawin lahat ng mga task, if ever. So, shucks. Gusto ko magdamo. Ayan. Ipapakita niya na. So, ngayon, sira ang door ng ating bahay ni Lola. So, yan. Meron siya ituturo ng mga hacks. To be fair, cellphone ang kailangan dito sa game na to. May cellphone yung ating character and yung mga tasks and mission, yung pagkakausap mo or minsan yung mga NPC,
mas makakausap mo sa cellphone. Tatawagan mo sila, or minsan, text, parang ganun. So, in this part naman, yan, makikilala natin yung third NPC na ating usual na makakausap when it comes to repairs. So, yan. Ang cute naman. Ang babait naman ng mga tao dito. Nagbibigay agad ng mga regalo. Pero kailangan mo mag-cut ng tree. So, kanya-kanyang kayod to. So, yan. Binigyan na tayo ng hatcher para kumuha ng puno para ma-repair. And don't forget guys add new friends. So, kanina, nag-exchange kayo ng number nung friend mo. Yung NPC na friend mo na si Haruna. So, yun. Don't forget to add them. Ganun din ata kung paano mag-add ng other friends dito sa game na to. Pero, soon, malalaman natin. So, yan. Makikita mo na yung sinasabi ko mga boxes sa baba. Para, ganyan talaga yung MMO. Kamukha niya yung sa Oxide. Sa Minecraft. Yung mga tools mo, ilalagay mo dyan sa mga boxes na yan. Meaning yung box na yan, yan yung madali mong ma-access. Hindi mo na kailangan buksan yung bag mo. As in, ready to access na yung mga tools na ilalagay mo dyan. So, yan. Mission complete. Pero gusto ko pa rin magpuno. Alam mo yun? Pag lagi ka nag-grind, gusto mo marami kang mag-grind na puno para tuloy-tuloy yung maging pagre-repair ng mga gamit. For sure kasi kailangan ng puno. Number 1 na kailangan lagi sa lahat ng repair ng any game. Puno talaga. So yan, magpuno ka pa girl. Go! Go tones in virtual reality. Charing! So yan, hindi mo pala mababasag yung mga box. Hindi ko alam kung para saan yung box na yan. So, hinampas ko lang. Malay mo, di ba may secret treasure. Pero ayan. Tuturuan na tayo kung paano i-repair yung mga tables natin. So, mga crafting tables ata yan. Yes, ito carpentry table. So, ito is for pagpaprocess ng mga wood, ng mga materials. So, yan. Bongga! Na-repair! Ang bilis! Sabi na pagpupuno lang talagang kailangan Ayan, na-repair na natin. So, ngayon naman ata ituturo sa atin paano natin gamitin yung carpentry table. Ayan, mission complete. Daming giveaway kapag may mission, no? Paano kaya after na wala ka ng mission? Alalaman mo na yung taghirap moment. Charing! Pero yan, so, pipindutin mo lang pala yung dialogue box. Tapos, pick mo kung ano yung gusto mong gawin na process dun sa raw materials na wood. Then, ilagay mo lang kung inang amount. Madali lang siyang sundan, guys, actually. Tapos, may way para mapa-fast mo, mapabilis mo yung process. Gagamit ka lang ng mga speed voucher. Which is nakukuha mo kapag may reward. Pero sa tingin ko, dapat i-keep ko yun. Baka mamaya in the near future, mas kailangan ko yun. So, yan. I think ito na. And guys, yan na ang pagre-repair. So, i-click mo lang pala yung tools icon. Ayan. At saka guys, nasa left side yung mission mo, yung current mission mo. So, kunyari, bigla kang kailangan mo mag-off. Ayan, makikita mo dito sa side na to yung mission mo. Ayan, papasok na tayo. Ano kaya itsura, no? As if naman, alam ko na yung itsura. Naloka nga ako nung pagkapasok ko Parang, ay, shucks, ang daming gagawin. Yun yung unang reaction ko nung nilalaro ko. Sabi ko, alala. Pero, kaya yan. May 30 days tayo para pagandahin to. Tsaka, i-explore yung world ng Murikomori. Pero, pag kailangan ko pa mag-extend tayo. So, ito na, guys. Ano yung task ulit? Ayan.
put away shabby, shabby chairs. So, kailangan kong ayusin or kunin yung mga items. Ayan. Oo nga naman, para makita natin agad yung buong outfit. Outfit tuloy. Buong, kailangan malinis muna natin yun. Ayan, may cutscenes pa kung ano itsura ng lola at siya. Ang cute, no? Ang dami niyang memories talaga for this game. I mean, for this house. Ay, ang cute to. May picture silang maglola. Medyo labo lang. Dami niyang lilinisin, pero kaya mo yan, girl. Ay, may letter si Lola. Aray ko, I already left you. How is my little one doing? I know the question may not be easy for you to answer right now. However, life has its ups and downs. So, remember, nothing lasts forever. This house is full of your childhood memory. It will be the... Ay, naputol. Mamaya basahin ulit natin. Pero napakaganda naman ng message ni Lola. Ayan. So, ito guys, kung paano nyo kukunin. Ayan. Hindi ko alam kung mare-repair mo yung mga furnitures pero makikita na lang natin yan. So, ang pinaka-aim natin for this time is malinis muna natin lahat ng mga nakikita nating items. Ayan. Fast forward ko ha. Wait lang. So, upon checking guys, may mga ilang places dito sa bahay ni Lola na hindi mo pa ma-access, na medyo madilim. Medyo scary siya. Pero, I think hindi naman to horror. So, siguro afterwards, na kailangan mo atang i-upgrade yung house or i-upgrade yung something para lang ma-access mo yung mga yan. So, looking forward kung ano yung nasa taas. 'Di ba? Surprise. So, dito muna tayo sa first floor natin, ayusin ang lahat. Pagandahin natin ito. So, lahat ng mga furnitures nasa bag mo siya, ma-access. So, yan. So, anytime na kailangan mong ilabas, open mo lang yung bag dito sa left side ng mga tools. Ayan, no. May bag icon naman dun. So, yan. So, guys, always check pala yung mission dito sa gilid. Dapat meron naka-check na green kapag na achieve mo na. Hindi ko kasi napansin nung una. Ayun, put away box. So, akala ko, lalabas na ako. Sabi ko, anong gagawin? So, yun. Meron pa pala. Anyway, pero lumabas pa rin ako kasi gusto ko magpuno. So, yan. Ano ko lang, fast forward ko lahat. Kasi gusto ko lang magpuno talaga. Feeling ko maraming kailangan na pagpupuno para ma-upgrade ko yung maraming items dun sa loob. So, yan. Wait lang. Ating i-fast forward. So, ito, mag-focus na tayo dun sa mission. So, hanapin na natin yung box. Yan. Doon lang pala. Na-skip ko pa siya. Well, box pala yun ni Grandma. Ayan. So, na-empty na natin yung buong house. Kaso ngayon, ang kailangan natin, I think, is yung flooring. So, dito na tayo mag-i-start ng repair. As in, i-repair na natin yung ating bahay. Halatang low bat pa ako. Bayan. Anyway, ayan. So, ang mali ko dito, actually, chinek ko agad to. Hindi ko napansin yung left side dito sa mission na kailangan ko muna i-upgrade into level 2 yung home. Ang akala ko nung time na yun is kailangan kong gumawa ng soft plank. So, ang inasikaso ko muna is yung pagpo-process ng soft planks. Yan. Kasi yung unang pre-process natin, ibang soft wood lang siya. So, kailangan mo pa i-process pa. So, soft wood para maging soft
plank siya. So, yung mga pinutol nating kahoy, ipoprocess mo pa into soft wood. Then, after nun, ipoprocess mo yung soft wood into a soft plank. Yun. So, yan. Sabi ko, wow, maayos ko na yung flooring. Pero hindi ko nabasa yung kabila. Na ang mission pala is i-level up yung home natin. So, nile-level up yung buong bahay, guys, para siguro access mo yung ibang mga for crafting, ganyan-ganyan. Siguro para ma-access din yung floor, second floor, mga ganun. So, yan, nakita ko na, ay, shucks, kailangan ko pala siyang i-level up, hindi mapindot. Ang cute pag naka-indil pala yung character, sumasayaw siya. So, yan. Nung time na yan, sabi ko, saan siya? Saan ko siya i-level up? Walang pindutan, walang kahit ano. So, ay, may handbook. Ayun, pinindot ko yung nandoon sa, yung green part dito. Ayan, o. Para makita mo. Ayan. So, confirm. Upgrade natin. Nung pinindot ko yun, kusang lumabas yung character ko palabas. Akala ko within dun sa loob lang, pagkapindot mo. Hindi, lumabas pa siya talaga para pumunta dito sa board. Sabi ko, ha? Ano yun? Tapos, nag-check pa ako ng meals ko. Wow, baka mamaya merong mga kahoy na ibigay, pero wala. Ayan, may bag silang binigay. Hindi ko alam para saan yan. Tsaka lucky key. So, malalaman na lang natin soon. Ayan, so, back to ating mission. Ayan, hinahanap ko talaga siya noong time na yun. Sabi ko, saan yun? Saan ko i-upgrade yung home? Ayan, chinek ko muna yung nag-process pa ako ulit ng puno. Napaka-obsessed ko talaga sa puno. Siguro nakuha ko yun kakalaro ng Tomorrow MMO Nuclear Quest. So, yan. Kasi importante talagang puno eh. So, ayan. Bumalik ako kasi sabi ko, saan nga talaga yun? Tas, ayan. Naghahanap pa ako ng nag-tour pa ako dito sa sa buong backyard kasi hindi ko talaga alam. Sabi ko, saan kaya yun? Yan, pero at least nakita natin. Yan, hanggang dyan lang tayo. Take a moment para ating ma-appreciate ang kagandahan ng countryside. So, balik na tayo ulit. Ang weird nung habang nilalaro ko to. Ako parang sabi ko, saan kaya siya? Ayan, so balik tayo dito. Hindi ko na shucks, may billboard nga pala dito. Anyway, ang obsessed ko sa puno, no? Akala ko kasi talaga kailangan eh. Ayan. Ayun pala, merong arrow dun sa taas. Ayan. Tiyan mo, pipindutin ko ulit yung color green. Ayan. Ko-confirm ko, akala ko, talagang dinadala niya ako dito sa billboard. Dito ko na nalaman, ay, okay, dito pala. So, dyan sa billboard mismo, ninyo i-upgrade yung bahay, guys. Huwag kayong parang katulad ko na naliligaw. So, yan, upgrade na natin yung mismong ating bahay. Wala naman siyang nangyari, pero ewan ko kung ano yung effect niya ng upgraded na house. Malalaman natin within 30 days ano yung mga benefits ng pag-upgrade ng bahay. So, yan. Na-access na siya. Ayan, handbook. Ano sa handbook? Oh, okay. Anyway, yun. Ayan. Mahalaga, maayos na yung ating floor. 'Di ba? Bongga. Hindi ka mag-aantay actually sa parang to be fair dito sa game na to, yung kanyang, ang aantayin mo lang na pagpa-process yung mga raw materials. Pero kapag once na craft mo na siya, instant na siya. Wala pa ako na-encounter na parang kailangan mo antayin bago ma-craft yung mga parang kailangan mo mag-antay ng 5 minutes para matapos yung pagka-craft ng floor. Hindi, instant na siya. Basta kumpleto lahat ng materials mo. Yan, so nagpalagay na ng gala ako. Ngayon ko lang na-realize, gala ako ng gala kung saan-saan. Ganito din ako maglaro ng Genshin eh, tsaka ng Tomorrow MMO.
Di ako makafocus. Yan, so, mag-interior design tayo ngayon. Yan, oh. Madali lang siya, actually. So, yung rotate and yung mga icons kung paano i-rotate, kung paano i-place yung mga tables, mga items, same siya sa mga usual na MMO games. Parang universal ata yung mga icon nila. Yan. Yes! Nakapaglagay na ako ng table. At saka parang gawa na siya. Ba't ganun? Anyway, yan. Ano yung next natin? Yung next mission, stool nga pala. Ito. Lalagay na natin. Saan kaya siya maganda? As if naman, no? Yan. Achieve! So, nawawala. Makikita nyo, pag na-achieve nyo na yung mismong mga mission, mawawala na siya dun sa mission box. So, ano na next? Ang shucks. Knock. Ay, bumalik si Haruna. So, ano naman, ang bongga naman ng paglalakad ni ate girl. Ayan. Talaga ba? So, ang dami pang kailangan ayusin. Mukha na ba agad? Grabe, ang dami naman ayusin. So, ayan, nag-exchange na ng numbers. O, diba? Bonggang pag-exchange. So, as you can see, si Mr. Genzu, isa din siguro siya sa mga magbibigay ng mga mission sa inyo or quest para mabuo mo yung iyong house. So, ngayon, old cooking table. So, ayan, check out the kitchen. So, yan, may cutscenes ulit. So, ngayon, natandaan ko na, tuturuan tayo ni Haruna kung paano gumawa ng food. Siyempre naman, teka, hindi ko napansin kung nagugutom pa tong character na to or hindi. Pero I assume magugutom siya kasi since may food eh. So, ano kayang food ang una naming tool shop should be along the street of Komori. Baka naman ay oo, may gutom nga effect. Ayun o, sa gilid. Merong siya, yung stomach na symbol. Yun o, diba sa picture natin, tapos energy. Tapos, ayan. Okay, yung bag pala. Pwede sa ayan, fries, bread strip, pero kailangan, ano yung kailangan? So, kailangan ko pumunta kay Mr. Shima, natandaan ko na, kasi nga kailangan ko ng bato. So, ito, pupunta tayo kay Mr. Shima, pero bago tayo pumunta kay Mr. Shima, check ko muna kung ano yung table na susunod na gagawin. Diba? Yan, tingnan natin. So, yan, meron na tayong softwood, kailangan natin mag-process ng stone. So, yan. I think kailangan natin yan. Pickaxe. So, pupunta tayo kay Mr. Shima. Well, normally, sa mga ganitong crafting and grinding, isa talaga sa mga tools na kailangan mo, no? Hatcher and pickaxe. Di siya mawawala sa lahat ng game na na-try ko. So, ayan, si Mr. Shima. Yung bahay ni Mr. Shima. Actually, hindi ko alam kung saan si Mr. Shima, pero once na pinindot mo na yung mission, kusa nang tatakbo yung character mo kung nasaan si Mr. Shima. So, hindi mo na kailangan hanapin pa. As in, automatic, tatakbo na lang yung character mo. Di ba relaxing? Ito pala si Mr. Shima. Well, pretend na naman ako hindi ko nakita eh. Pero nakita ko na. Since, itong voice over na to is after na. Siyempre, kailangan edit. So, to. Ano siya? Where did you come from, brat? Wow. Medyo masungit Well, what a pain. So, anong gagawin? Siya yung sa tool shop.
Di ko lang alam kung lagi mo siyang pupuntahan para makabili ng tools. Oh, ayan. So, ayan nga, oh, may apprentice. Ibig sabihin, may master, ano pa? May next level pa na tools? Well, malalaman na lang natin after 30 days. Ay, merong fishing rod. Simple, ano, bakit ko nga binili yan? Ay, oo, para sa ano, di ba yung pang farming? Dapat pala unlock. Yeah, unlock pa pala yung gloves. Para saan kaya yung gloves? Ayan, lahat meron na. Ang cute talaga. So, yan. Ay, parehas niya ipapakita pala yung nabili niya. So, yan. Complete na tayo ng tools. Talagang pinaalis agad tayo. Very well. So, balik na tayo. Ano yung mission ulit? Damage meeting table. Ayun. So, kailangan natin ayusin yung meeting table. At maaayos natin siya kung makakapag-grind tayo ng mga stones. So, ayan. I think, nakita ko parang gusto kong i-adjust yung graphics nito. So, ayan. Ganito mag-adjust ng graphics, guys. Yung kanina, or masyadong lag siguro ko kanina. Anyway, in-adjust ko na. Nakalimutan ko eh. Ayan. In-adjust ko siya into high. Tingnan natin. Pero parang lag to. Yung pagkatanda ko nung naglalaro ako, sabi ko, parang lag. After ko i-adjust. Ay, ang ganda! Yan ang level ng kanyang graphics kapag hinay mo lahat. Pero, yun, mapapansin nyo, medyo lag. Ayan, lag na yun. Pero yung shadows niya, bongga, diba? Kabog. Pero, sa tingin ko, for my phone, kung saan ko ginagamit to, I think, mas better talaga na hindi siya ganong high. Pero kung maganda naman yung phone nyo, yung specs ng phone nyo, why not i-high nyo lahat, diba? High resolution, high shadow, yan. Babalik natin. Ayusin natin. Yan, medium lang. Tapos, medium. Tingnan niyo, yung camera pala, pwede pang, free view of fix. So, minsan nga try natin kung paano yung fix na yun. Para ma-explore natin. Yan, in between. Yung FPS. So, nasa medium siya, in gitna. Ayan, maganda pa rin naman siya kahit nasa mid-balance resolution. Middle choices. Medium and 48 FPS. By the way, ang gamit ko is Realme, ano ba to? Yung starting nila. Phone ko, hindi ko masyado Yan, wait lang. Yan, natin sabihin ko ano yung gamit kong phone dito. Ayan, makapaggamit na tayo. So, don't forget na ilagay ninyo yung mga items, yung tools ninyo dito sa mga boxes sa baba. Para at least, ma-access mo agad. Ayan. Shucks, obsessed na. At siya may nakukuha kang ibang bato. Napapansin ko parang may ibang color ng bato. Hindi ko lang alam para saan yung ibang bato na yun. Pero baka in the near future, kailangan ulit yun. So, yan. Ayan, ilalagay ko na lahat ng tools sa aking boxes sa baba. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tools ang pwede nyong ilagay. As of now, tools pa lang yung nakikita kong pwedeng ilagay. I'm not sure kung pati food pwede mong ilagay. Pero, try natin sa next O, ayan, kumain na tayo. Teka, plus. Yung food plus energy, wala pa rin yung sa
ma-open yung or magawa na yung kitchen. Saka mo makikita yung yung sinasabi ko dito sa dulo. Sa taas pala. Sa ilalim ng energy. Meron siyang parang stomach symbol. Baka after nito, saka natin makikita kung nagugutom to o hindi. So may ibang rocks na kailangan pwestuhan mo pa ng tama kasi tingnan mo, hindi siya agad basta-basta nababasag. Lalo na yung mga large. Tiyaga-tiyaga ng pindot. Tagal. Hirap. Charing. Hirap agad. Parang nahihirapan yung character ko, hindi ako. Ang lakas ko magreklamo. Charing. Ayan. Let's do this, guys. Bonggang-bonggang tayo, sirapan ng bato. Ayan. Tingnan mo, medyo talaga ako, sorry pero pag nag-grind talaga ako, kahit sa tomorrow MMO, talagang gusto ko lahat. Marami ako nakukuha para hindi ako pabalik-balik dun. Tapusin na natin agad yung task. Bakit nga pa? Ayun. May moment of silence ata ako dun. Tingnan niyo yung world chat to. May nag-o-offer ng crops. Di ka alam kung may trading dito sa game na to. Mukhang may trading. Kasi kanina may nag-a-announce din. Sino yung merong food in exchange of something. So, may explore pa natin in the coming days yan. Ayan. So, yes. Ano lang ginagawa nito? Inisip ko tuloy, ano yung ginagawa ko ng time na yun? Bakit hindi ko agad, tinatapos yung pagpukpok nung stone? Yan. So, yan. Tapos na. Ang linis na ng ating, ng ating front yard. O, diba? Bonggang hilig ko pa rin, hindi pa rin ako tapos. Tika nga, fast forward ko na to. Ayan, pagkatapos ng lahat, ito na, maaayos na natin ang ating smithing table. O, diba? Basta, kompleto yung gamit talaga eh. Madali na siya agad. Mapipindutin mo na lang, instant agad siyang maayos. So, check natin ano yung kanyang mga process. Ayan. So, brickstone and stone labs ang kailangan siya. Ang pwede mo palang magawa. Pero ano kaya yung upgrade na yun? Ngayon ko lang napansin. Explore ko nga mamaya ano yung update. Upgrade pala. Yan, please wait. So, ayan, napunta na tayo kay Haruna para maayos natin yung cooking table. Ayan, ay, hindi pa pala kumpleto. Repair. Ay, kailangan ko bumalik sa labas. So, fast forward ko na. So, kailangan pala nung isa. Ayan, hindi ko pala nakuha yung mismong stone brick. Ay, nako. So guys, fast forward ko kasi ilang beses pala ako bumalik-balik sa loob ng bahay kasi may mga kulang ako. So kulang din ako doon ng soft food, yan. Process muna natin. So habang nagpo-process tayo, chinek ko yung cellphone. So hindi ko pa pala na-add si Mr. Genzu. So yan, 'di ba? Check nga tayo ng mga ito. So meron pala siyang photo book. So makikita mo yung silhouette ng mga hindi mo pa na-meet na tao sa village. Pero magkakaroon na ng picture yun once na na-meet mo na. So, yan. Inaantay natin. Okay. Makikita mo rin pala yung mga formula sa mismong mga books. Ayan. Pinaano ko pala noon, nung time na to, habang nag-aantay ako, pinagpipindot ko lahat ng icons dun sa taas. So, cellphone collection, yung collect pala yun yung may photo album. Yan, meron na. Yan, siguro naman tapos na. Alam ko tapos na to. Ay, hindi. Magpo-process pa pala ako. Soft lang. So, yun nga. Going back. Doon. Yung pinagpipindot ko doon sa taas kanina is yung collect
Collect means yung mismong album, kung sino yung mga nakita mo. Tapos, full price. Tapos, ano pa? Settings, nakita na natin yun eh. May reward pa pala na. Buksan ko ba yung reward? Hindi ko lang matandaan eh. Pero, yan. Nag-ikot lang ako habang inaantay ko lahat mag-process. Pwede ko naman pindutin actually. Pwede ko siyang i-fast forward. Pero, nagtitipid kasi ako dun sa voucher. Ayan. Hindi na ako makatiis pala. Ginamit ko na. Ay, hindi ko ginamit. Ginamit ko. Parang ginamit ko. Sorry, hindi ko matandaan. Noong time na yan, naglalaro lang kasi ako. Hindi ako makapag-voice record habang naglalaro mismo kasi hindi ganun. Starting point lang kasi yung phone na gamit ko. I mean, yung kayang specs, hindi talaga meant for gaming. Pero kinakaya ng phone na. Ang phone ko is Realme Note 50. So, may 4GB to 64GB storage siya. So, yun. Pero kinakaya ng game. Tapos, ang aking settings nakita nyo is medium. Kinaya din niya yung high, pero medyo lag. So kung iniisip niyo na hindi kaya ng phone nyo, I think kaya kasi starting for lang yun basic yung aking specs ng phone. So, kinakaya siya. So, tuloy ang laro, di ba? Yan, kompleto na yung ating mga materials. So, babalik na tayo para ma-fix na natin yung cooking table at makapagsimula na tayong magluto. So, ayan, pindutin natin yung tools. Ayan pala guys, kanina hindi ko napansin. Hindi pala dalawang check yung nakita ko dun kanina. Hindi ko napansin yung isa, wala. So, yun. Pag makikita mo kung pwede to craft na, naka-check lahat ng materials if kumpleto. So, ngayon is tayo ng potato seeds. Ay, hindi, potato. Para do sa fries. So, I assume, huwag natin i-assume, magfa-farm tayo after nito. So, nung time na to, hinahanap ko, alam ko, naintindihan ko yung potato. Siyempre, tatanim natin. Pero sabi ko, saan makukuha yung ketchup? Kasi parang wala naman sa mga recipe yung ketchup. So, ayan. Sabi ko, shucks, paano ba to? So, sinundan ko na lang yung nasa mission. So, i-click natin yung green dun sa gilid ng mission. Yan. Lalabas ka na ng kusa. So, eto na guys. Lumabas na tayo at tuturuan na tayo ni Haruna kung paano mag-farm. Haba nung pag-post ko. Kung paano mag-farm. So, buti na lang bumili na tayo kay Mr. Anong pangalan nun? Shima ng ay hindi, niregaluhan pala tayo. Oo nga. Ay, hindi. Ano yung niregalo niya? Niregalo niya is yung potato seed. So, siya pala yung nagbigay ng potato seed. So, paano tayo, pag wala na tayong potato seed, saan tayo bibili? Well, malalaman natin yan after ilang araw. Ayan. So, yan. Mag-ano na tayo. Alam ko inaano ko pa saan ko hanggang saan ako maglalagay eh. Ayan. Ewan ko kung ano naisip ko nyo, ba't di ko tinuloy-tuloy. Ano pa yung sinusukat ko. Ayan. Okay, ayan. Isa na lang eh. Ayan. Dami ba? Feeling ko, alam mo nung after nito, sabi ko, parang dami ko naman nilagay. Pero baka mamaya in the near future, marami akong itanim. So, okay na yan. Inisip ko nga kung dapat ba dyan yung taniman eh. Well, nalagay ko na nung pang gagawin natin. So, yun. Yung seed, pwede mo ilagay dun sa mga boxes. Tas afterwards nun, pindutin mo yung seed, yung box kung nasan yung seed. Then, may lalabas na icon ng tatanim. Ano yun? Fertilizer. So, lahat ng items pala ilalagay mo dun sa box para at least from the bag, ilalagay mo dito sa box. Dito sa baba.
Tapos saka mo maa-access siya. Ang bilis! Yun pala yung fertilizer. Ang bilis agad. So, kailangan ko mag-ipon ng fertilizer para mabilis yung ating paggawa ng or mabilis yung pagtubo ng ating mga food. Ayan. With french fries. Saan yung ketchup? Ayan ang ketchup. O, diba? Ang galing. Natatawa lang ako sa sarili ko. Kung makatanong ako, parang hindi ko nalaruan. Anyway. Ayan, balik na tayo ulit. Yan, fast forward ko na lang. Ayan na, pwede na tayong gumawa ng fries. Yan. So, pindutin natin yung recipe. Then, ilagay lang natin. Click lang natin. Yan, magagawa na siya. 5 minutes. 6 minutes din yung fries, no? Ang haba. Fast forward ko. So, habang inaantay natin, tingnan natin yung sa mga achievements. So, yun, meron tayong coins agad. Huwag nyo kakalimutan na i-check yung mga achievements and mga rewards. Ito, yan na kaya natin. Fast forward. Ayan. Gamitin na natin to. Pero nahinginayang pa rin ako gamitin. Pero for the sake of para mabilis natin magawa yung quest, ginamit ko na. Titipid ako next time. Ayan. So, since natapos na natin yung pag-full ng french fries, may bago tayong task. Pupunta tayo sa Dawn Woods. Bibisitahin natin ata si Mr. Gensu at malalaman natin kung anong gagawin natin. Ayan. Binigyan pa tayo ng potato seeds. So, thank you, Haruna. Yan, malapit na tayo matapos dun sa day 1 for this video. So guys, recap natin kung ano yung mga na-achieve natin in a span of 56 minutes. May error pa yun ha. So I'm sure sa inyo, yakang-yaka lang, for 30 minutes marami na kayo ma-achieve. So recap na natin. So ito yung mga na-achieve natin. Na-meet natin 4 na villager. So si Chief Villager, si Haruna, si Mr. Genzo, tsaka si Mr. Sami. Tapos, nagkaroon tayo ng mga tools na kailangan natin. And then, marami din tayo na repair from the floor to the door, pati sa cooking table, pati sa dalawang crafting table which is the wood and the smithing. Tapos, nalagay din natin, nalinis din pala natin yung bahay. And of course, na-achieve natin mag-level 3 at ma-level up yung bahay. So, thank you sa mga nagtiyagang manood nitong video ko about Morokomori. So, ngayon, lalabas na tayo sa ating bahay para makita natin yung Dawn Wood. Sneak peek lang to. So, hindi ko pa natutuloy. Mamaya itutuloy ko na. Kaka-edit ko lang. So, maglalaro ulit ako. Wala akong alam kung ano itsura nun. So, yun. Excited na ako. So ito, bago natin puntahan yung mismong entrance ng Dawn Wood, check natin kung ano yung kailangan natin for upgrade ng ating bahay and kung ano yung mission natin ulit, which is go to Dawn Wood at saka kausapin si Mr. Gensu doon. So guys, kung may katanungan kayo and meron kayong nais masabi or improve ko dapat dito sa video ko, please let me know sa comment and please don't forget to subscribe and like. Makakatulong talaga sa channel ko yon. Thank you very much and I hope na makatulong sa inyo itong video ko. See you sa next video. Yan, ito na ang sneak peek. O, diba? Merong loading screen na ganito. Dawn Wood, na-unlock ko ng Dawn Wood. Nasa gilid lang pala talaga ng bahay, diba? Yan. So, ito na yung sneak peek ng Dawn Wood. Ay, ang cute naman. Napak-peaceful. Parang yung unang kita ko sa nung Genshin. Ganito yung feeling ko. Shucks, marami ako i-explore nito. May mga animals, ang cute. Ihahunt ko kaya yan. Malalaman na lang natin sa second video ko. Oh, shucks. Excited na ako explore. So again, this is Stones. Thank you for staying with me and see you sa next video. Bye!